Naniniwala po ang militar na hindi pa nakakalabas ng Zamboanga si Ustad Saber Malik. Siya yung leader ng MNLF na namuno sa pananakop sa ilang barangay sa naturang lungsod. Mula sa Governor Lim Avenue sa Zamboanga City, nakatutok live si Chino Gaston. Chino. Mike, kung ikukumpara mo ang sitwasyon nitong mga nagdaang araw ay tahimik sa kabuuan na sitwasyon dito sa Zamboanga City. Liban na lamang sa dalawang maikling palitan ng putok at isang sunog dito sa barangay Santa Catalina. Sa katunayan, nakubkob na nga ang KGK building sa Lustre Street, malapit kung saan tayo ngayon nakatayo, kung saan sinasabing nagtago ang grupo ni MNLF Commander Ustad Saber Malik nitong mga nagdaang araw. Pero ngayon ang tanong ng marami, Mike, ay kung nasan nga ba talaga si Malik kasi hindi pa nahanap ang katawan nito. Patuloy ba itong nagtatago kasama ng kanyang mga bihag o di kaya ay nakapuslit na talaga mula sa mahigpit na kordon ng mga sundalo at pulis? Mula ng isang linggo ng salakay ng MNLF Group ni Normi Suari ang Zamboanga City, sunod-sunod ang putukan. Dito sa barangay Santa Catalina, ang sentro ng bakbakan, sa loob ng barangay na ito, sa may Lustre Street, sinabi ng mga otoridad na nagkukubli ang leader na si Javier Malik. Nang makubkob dito ng mga tropa ng militar at pulis, halos sabay nakalaya ang grupo-grupo ng mga hostage. Ang KGK building na ito na tinirhan ni Malik at mga kasama niya halos matumba na mula sa tadtad ng bala. Pero wala na si Malik at ang mga tauhan niya. Paniwala ng AFP, nananatili sa loob ng Zamboanga City si Malik. Naniniwala tayo na ito si Commander Malik ay located dito sa within the 30% constriction area kung saan tayo nag-ooperate ngayon. Sir, yung nagsasabi, no, nakatakas daw si Malik kahapon sa Mampan, sumabay daw sa evacuation, nagmotor daw. Wala po tayong validation sa kanyang report. Tingnan po natin, pero kami naniniwala na nandito pa siya sa mga. Sabi ng naging bihag ni Malik sa Lustre Street, nakita niya pa ang MNLF commander noong Biyernes ng gabi. Friday siya pinaalis. Mga 7 na, ganyan, mga 6. That time po kasi may kinakausap siya sa cellphone. Tapos, para narinig ko na tatakas daw siya. Tapos pagka Saturday, Sunday, hindi ko na siya nakita. Pero sabi ng AFP, malabong makalayo si Malik at mga kasama nito. Kaya nananatiling bantay sarado raw ang Zamboanga City. Sa Santa Barbara at Rio Hondo, nakaposte na ang mga tangke. Sa Mampang at Arena Blanco, walang patid ang pagpapatrolya ng sundalo at pulis sa mga bakawan at Navy boats naman sa karagatan. Ito isa sa pasukan o daanan ng mga kalaban papuntang Zamboanga City. Kaya narito po kami. Nakausap ng GMA News si Reverend Absalom Cerveza, ang tagapagsalita ng MNLF Group ni Miswari. Nananatili raw sa Zamboanga si Malik, malakas, may suporta at handa raw lumaban. No negotiation, no surrender, no retreat. Sir, nasaan po kayo si Malik sa ngayon? Diyan, sa Zamboanga. Si Malik ang itinuturing na isa sa pinakamatapang na tapat na tauhan ni Miswari. Hindi na ito bago sa paglunsad ng mga ganitong klaseng kaguluhan. Noong taong 2001, pinangunahan ni Malik ang rebelyon sa Kabatangan hostage crisis sa Zamboanga City. Taong 2005 naman, pinangunahan daw ni Malik ang barilan sa Sulu kung saan namatay ang 37 sundalo kasamang isang colonel. Taong 2007 naman, nang gawing hostage ng grupo ni Malik si dating Marine General Benjamin Dolorfino, Undersecretary Ramon Santos at 16 na iba pa na pumunta doon para sa usapang pangkapayapaan. Nitong taon lang, nakasagupa ng grupo ni Malik ang Abu Sayyaf sa Sulu sa kagustuhang mabawi ang kinidnap na Jordanian journalist dahil mali raw ang ginagawa ng Abu Sayyaf. Mike, nakatakdang magbukas-bukas ang Zamboanga International Airport ay marami pa ring lugar dito sa lungsod, partikular yung mga barangay na naapektuhan ng matinding bakbakan ay marami pa rin ang mga establishmento gaya ng sa aking likuran ang nananatiling sarado dahil sa patuloy na mataas na tensyon sa lugar. Mike. Maraming salamat, Chino Gaston.